Magandang araw sa ating lahat mga ka-farmers. Nandito tayo sa ating nursery ng mga bulaklak. Yan. Kita nyo yan mga bulaklak. Mga bulaklak natin yan. Dito nagtatanim tayo ng niyog. At may mga seeds na tayo din na pang intercrop nito na kakao. At dito magpaliwanag lang ako dito sa problema ng ating niyog kapag maliit pa. Yan. O paano ba natin solusyonan ang mga ganitong problema? Yan ang nangyari sa ating niyog mga ka-farmers. Yan, ito ay nasa 1 year na. At ito, nalaya ang kaniyang mga dahon. Hindi siya healthy. Ang nangyari dito mga ka-farmers, itong mga aphids na umaatake sa mga maliliit na niyog na katulad nito, na kagugro lang. At ang gagawin natin dito ay mag-spray tayo pangpatay sa mga aphids. At dito bago ko lang ina-sprayhan ito mga ka-farmers, diyan tingnan natin, i-close up natin. Yan, wala na, gumaganda ng kunti ang kanyang dahon kasi na-sprayhan na natin pangpatay ng mga aphids. Yan mga ka-farmers, 1 year na niyog natin galing Thailand. Sa ganitong sitwasyon mga ka-farmers na maglaya-laya ang dahon ng ating niyog, tingnan yung maigi. Kaya ang gagawin natin, mag-spray tayo para malunasan natin ang sakit ng aphids ating niyog na bagong tanim. Kapag lumaki na ang niyog natin mga ka-farmers, hindi na ito atakihin ng aphids. Pero sa ngayon na maliliit pa, atakihin talaga ng aphids. Katulad dito, 1 year or mga magsimula itong atakihin mga ka-farmers, umaatake ang aphids nasa 6 months na pagtanim mo. Yan, magsimula na. At ang gagawin natin dito pang abono mga ka-farmers ay chicken manure at saka ang ginagawa ko ditong fertilizer ito, chicken manure at saka asin. Yan, asin talaga ang pang-abono nitong ating mga niyog. Ito ay marami itong mga niyog na tinanim ko dito mga ka-farmers. At balak natin, i-intercrop natin ang kakao. Napakaraming produkto na makukuha natin dito sa coconut mga ka-farmers. Sa ganitong pamamaraan mga ka-farmers, ating naihanda ang mga next generation farmers. Kaya kung may lupain kayo, magtanim tayo ng katulad nito ng mga prutas. Pero para sa akin, ang prutas na the best para sa akin, itong niyog at saka kakao. Kasi ang kakao, golden seeds, napakaraming gamit ang kakao, at saka ito, napakaraming gamit nito. Ito ay magandang crop na gagamitin natin sa ating lupain. Ipapakita ko saglit sa inyo ang kakao natin mga ka-farmers. Ito ang kakao natin mga ka-farmers na galing ito ng Thailand na dwarf. Mamunga ito sa 2 years plus lang siya, mamumunga na ito. Yan, tingnan nyo yan ang mga bulaklak nito mga ka-farmers. Nagsimula ng mamumulaklak ito. Pero ito, pang-apat na beses na itong nagbunga. At may marami na tayong seeds nito nandun sa baba. May nursery tayo dun sa baba. May nursery tayo dyan na kakao. At ang unang bunga niya mga ka-farmers, yan ang unang bunga niya na itanim natin. Ang unang bunga niya ay dalawa. Ang unang bunga niya, kaya ating itinanim. At dyan, malaki na. Yan, marami ito. Mga siguro nasa mga 20 pieces ito. Andyan ay may maliit dyan. Ito ang intercrop natin sa ating niyugan. Sa pagtatanim natin ng mga prutas, ito ay naihanda natin ang ating mga next generation farmers, dahil tayo ang mga new generation farmers, lilipas din tayo.
at ang mga next generation farmers ang paghandaan natin dahil baka sila ang magsuffer sa kagagawa natin kung wala tayong mga preparasyon para sa kanila. Kaya magprepara tayo para sa kanila. Magpreparasyon tayo sa susunod nating henerasyon. Kaya sa video ko dito, turo ko sa atin kung paano natin papanatilihin ang katabaan ng ating lupa. Paano ba natin patabain ang ating lupa? Paano ba natin mapanatili ang taba ng ating lupa? Kaya sa video na ito mga nagtatapos ang ating panibagong vlog sa ating new generation farmers. Naway magsuportahan ninyo ako. Salamat at magandang araw sa ating lahat mga ka-farmers.